po yung sinabi ni Sen. Aimee that administration allies, because of the President's pronouncement, are also working on the dismissal? Probably. Again, because of the President's statement himself. Parang kawawa naman ang Presidente pag sinabi niyang gusto niya, walang naniniwala. Pag sinabi niyang, tapos biglang ayaw niya. I think we should just take his word for it whenever he says something, unless you have any other evidence or proof na hindi totoo yun. Paano magboboto? Karamihan ng mga nagsalita na sinabing dapat matuloy, hindi ba administrasyon sila? Ang pagbabasihan ko lamang ay kung ano magiging resulta ng boto kapag pagbobotohan. Ever since, the Senate has always had its own position. Hindi lang yung Senado, pati yung individual na mga senador. Ito na nga lang, nakikita mo, baliktad na, naghalo na ang majority at minority sa Senado sa magkakaibang pwesto. Each and every member of the Senate will decide on his own with respect to anything put to a vote before plenary. Sa tagal ko sa Senado, nakita ko na nangyari ng ilang beses yan. They cross party lines, hindi sila sumusunod sa dinidikta ng kanilang partido, nagdedesisyon sila base sa kung ano sa tingin nila ang tama at naaayon sa batas. Ulitin ko, hindi ko maunawan at maintindihan kung bakit sa pabor nanggigigil at magmamadali dito sa impeachment na inihain ng Kamara at ni Speaker Romualdez. Kung yun ang pasa niya sa ngayon at yun ang posisyon niya, hindi yun ang posisyon ko. Hindi ako nanggigigil sa impeachment na ito. Hindi ko rin dinedelay ito. Sinusundan ko lang ang presidents ng Senado at tinatalaga ng batas. At pangalawa, hindi porkit gusto nga ng Kamara at gusto ni Speaker Romualdez ay tulad niya, oohan at gagawin ko na lang din. Hindi ko trabaho yon. Hindi bahagi. Ang job description ko yon bilang senador at bilang tagapangulo ng Senado. Ang maging sunod-sunuran na lamang na gusto ng Kamara sa anumang gusto nilang gawin. Yung US, nananawagan po sila sa mga allied countries na suportahan yung sanctions sa mga judges ng ICC dahil po sa pangingialam ng soberenya ng ibang bansa. Your comments or thoughts on that? That is a matter for the executive to decide, given that the President is the chief architect of foreign policy in our country. That is not something for the Senate to decide upon because our role is limited when it comes to foreign policy. We only and merely ratify treaties signed by the President. The House, in fact, has no role, formal role, insofar as foreign policy is concerned. I think that question should properly be asked of the executive. The incoming Foreign Affairs Secretary Tess Lazaro, because that would be a policy decision of this administration. Baka iyahabol nga pala yung appointment niya sa makikita niyo siya dito in the coming days. So whatever would be the decision of the administration, SP, susuportahan niyo po yan? Depende, papakinggan ko muna. But at the first impression, that decision should be made by the executive. Hindi muna kami sa Senado. Alright mga kababayan, so tayo po ay magre-reaction video po dito po sa naging interview po ni Senate President Chis Escudero kanina dyan po sa Senate of the Philippines. Parang press con po ito, no? At ayan nga po, nanindigan po si SP Chis Escudero na hindi po siya gigil dito po sa impeachment po ni Bibi Sara at siya po ay nanindigan na siya lamang po ay sumusunod sa kung ano po ang proseso at nasa batas. So hindi po siya magpapadala ng mga pressure dito po sa Kamara at ilang mga individual na patuloy po na nagsusulong, no, na halos kinakalampag na po si Senate President Chis Escudero na ituloy na po, no, yung pag-convene dito po sa impeachment trial po ni VP Sara Duterte. Okay, so ito kasing impeachment trial mga kababayan ay isa po sa pinakamakasaysayan ng pangyayari po dito sa bansang Pilipinas kung saan na kauna-unahan pong na-impeach sa history ng Pilipinas ang nakaupong vice presidente, no, na si Vice President Sara Duterte. So maalala natin na na-impeach na po siya sa Kamara dito sa House of Representatives at siya po ay nahaharap ngayon dito sa impeachment trial na hanggang ngayon ay hindi natin alam kung kailan ba magsisimula or matutuloy pa ba dahil may mga usap-usapan nga po na maaaring madismiss itong impeachment trial po laban kay Vice President Sara Duterte. So ngayong araw nga na ito mga kababayan ay may mga ilang individual, mga ilang organisasyon ang nagpunta dyan sa Senado para mag-prayer vigil daw para ipanalangin na ipagpatuloy na itong impeachment trial ni VP Sara Duterte at may ilang mga karatula nga tayo nakita sa social media na hawak nila sa kanilang mga placard na wag nang i-dribble pa, no, at wag na silang
Kumbaga, wag nang i-dribble, na wag nang paghintayin. Kumbaga, ituloy na yung impeachment trial ni VP Sara. So kung maalala niyo mga kababayan, si Vice President Sara Duterte ay nag-release din po ng kanyang interview, kanyang statement na siya po ay nasa at peace, kumbaga may peace of mind po siya at gusto niya pong ipagpatuloy itong impeachment trial para once and for all ay masagot po lahat ng mga alegasyon laban sa kanya at the same time ay thankful si VP Sara Duterte dahil kung matuloy man itong impeachment trial, ito ay magsisilbing daan para linisin po yung kanyang pangalan, yung mga putik na ibinato sa kanilang pamilya. Alam niyo naman po yan, di ba? Parang grabe po yung ginawa ngayon sa pamilya Duterte na halos lahat ng issue ay ipinukol sa kanila para lang mapabagsak. Pero again, nananatiling matatag ang pangalawang pangulo at patuloy na lumalaban at makikita nyo naman po yan yung trust rating po ng Duterte ay talagang hindi bumaba, no? Talagang mas lalo pang tumaas at pinagkakatiwalaan talaga ng majority ng mga Pilipino. So ito kasing impeachment mga kababayan ay maaari ding magamit po sa pansariling interes. Ito nga yung mga personal interest ng ilang mga politiko na nakaupo ngayon sa gobyerno na alam naman po kasi nila na sa darating na 2028 ay walang iba na malakas o mga frontrunner na tatakbo bilang presidente kundi si VP Sara Duterte. Kaya yung mga may mga pangarap na tumakbo sa pinakamataas na posisyon ay ngayon pa lang ay tinatrabaho na nila, no, yung pagpapatanggal o para mawala na sa kanilang landas itong isang napakalakas na Duterte at sila na lang mismo yung maglabanan-labanan sa darating na 2028. Well, hindi naman na papayag itong si VP Sara Duterte at ilang mga taga-suporta na ganito-ganito na lang ang mangyayari, no. Maraming mga nasa gobyerno, marami ding mga senador, marami ding mga personalidad sa gobyerno ang nagpakita ng suporta dito sa likod po ng mga issue ni VP Sara at maging yung mga supporters na solid, no, na talagang ang taong bayan mga kababayan, yung iba dyan tahimik lang pero nagmamasid na yan, nag-aabang na po yan sa mga susunod na hakbang. Marami din sa mga kababayan natin ang gustong matuloy itong impeachment na to, lalo na yung mga supporters ni VP Sara na para maipakita, no, yung tinatawag ni VP Sara na bloodbath nga na magiging laban. So ito hindi to yung bloodbath na sakitan yung marahas na nasa isip ninyo. So yung bloodbath na tinatawag niya ay yung isang talagang matinding pakikipagbalitaktakan, no? Yung magiging madugo po yung labanan, ganon, yung term na yun. So yun yung gusto niyang ipahiwatig dun sa salitang bloodbath. At hindi yan literal na talagang magkakapisikalan kayo at bayolente. So iba po yung iniisip ni Franz Castro at ni etong si Claire Castro, no, sa Malacanang na talagang parang tila bayolente daw ang naging attitude nitong si VP Sara. Well, hindi po yan yung gustong iparating ni VP Sara. Kung kayo ay may malawak na pangunawa ay yun yung pagkakaintindi nyo at kung hindi marumi at walang halong kakaiba dyan sa isipan nyo, yun yung gusto niyang ipahiwatig. Magiging mabigat ang laban na ito. At yan, ready na nga si VP Sara dahil sabi niya nga nasa kanya ang huling alas. So hindi natin alam kung ano nga bang alas itong hawak ni VP Sara at gustong-gusto niyang matuloy itong impeachment na to. So if I were VP Sara Duterte, talagang ipagpapatuloy ko to lalo na kung alam kong nasa tama ako at wala akong ginagawang mali para once and for all malinis ko yung aking pangalan sa lahat ng tao, sa mata ng mga tao at ipapakita ko na lahat ng mga issue na ibinabato sa akin ay puro kasinungalingan lamang at gusto lamang talaga akong pabagsakin, no? Dahil nga ako ay malakas na magiging kalaban nila. So comment down below mga kababayan kung anong komento ninyo, anong opinion niyo dito sa naging interview po ni Senate President Chis Escudero patungkol nga po dito sa impeachment na walang kamatayan, no, na talagang inuusig talaga siya at kinakalampag siya ng Kamara at ilang individual na i-push na itong impeachment trial ni VP Sara. So maraming salamat po at God bless po sa inyong lahat.